Mga karosa, good morning po. Bali, June 29, araw po ng Huwebes. Yan, kahapon nga po pala, half day tayo kasi biglaan po yung buhos ng ulan. So medyo gumanda naman po na yung weather, medyo maaraw na. Double check natin kung makakatapos tayo ng trabaho rito sa Phase 5. Yung tungkol naman po dito sa overall paint sa Phase 2, kahit naman po umulan, dire-diretso lang naman po yung trabaho dyan. Kahapon nga lang kasi alanganin yung pasok ng mga pintor na natin dahil malakas yung ulan nung tanghali hanggang pahapon. So kaya hindi na rin sila nakapasok. Ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes and enjoy watching po. Tara! Ayan mga karaw, so, si Haring Araw. Mainit na uli. Sana naman hindi na masyadong mag-uulan-ulan para matapos natin yun doon sa Phase 5, mabuhusan natin tapos matuyo siya ng maayos. Okay, bali papunta tayo ng hardware ngayon. Yeah. Yung graba nga po pala natin kahapon, hindi pa bayad, babayaran muna natin. Katapos noon, diretso na tayo sa Phase 5 para kamustahin natin yung mga kasama natin. Tara! Bali ito, dumating na kahapon to. Ito yung graba sa last part ng video natin. Bali 15 sacks ng graba. Yan, ngayon lang natin nabayaran. Bumalik muna ako rito sa Phase 2. Maaraw siya, tingnan nyo. Pero feeling ko alanganin to. No, alanganin yung pasok namin sa Phase 5. Nandun na nga pala yung tropa, nakasalubong ko na. Daan muna ako rito sa Phase 2 para kunin ko yung trapal. Yung binigay ni Pangsky na galing Vista Mall. Yan, kunin natin yung trapal, yun ang ipang cover natin sa sa slab. Alanganin to. Ay. Dito na tayo. Bali si Jamil nga lang pala yung nakapasok muna rito. Nagpaalam si Kuya Dindo na mag-half day. Ayan, Jamil, good morning. Good morning. Ayan, good morning kay Jamil. Kukunin natin yung trapal. Ito yata yung malaki, no, Jamil? Itong isa. Okay. Yan, kukunin ko muna. Marami naman yung trapal. Anuin naman na ni Jamil pagkakasyahin na lang dyan sa mga pinipinturahan niya. Ito yung ating binabarnisan dito. Si Jamil lang muna. Paano Mil ha? Una na ako. Ayan na. Itirahin ni Jamil yung mga carpentry rito na ginawa ni Master Jojo. Yung pa rin. Ito lang yung trapal na nakuha ko. Kukunin ko pa yun sa bodega. Okay no. Nasikat na yung araw eh. Pero mas maganda handa tayo. Ito na yung ibang trapal. Ayan, galing dito sa bodega. Tara. Bali mga karosa, dito na tayo sa Phase 5. Bali kahapon half day lang din tayo rito, no? Kagaya dun sa Phase 2. Yan yung binayaran natin kanina sa hardware. 15 sako ng graba to. Tapos yung mga bakal po natin, ito. Yan, nilagay muna natin dito. Total naman halos dito naman gagamitin yan sa sa harapan ng bahay. At saka malaki-laki yung stock file natin dito. Yan. Asahan na natin na basa rito syempre kasi hindi pa naman natin naayos to. Ayan na yung steel deck natin. Ready sa buhos na yan. Ayan, akit tayo dito. Dito yung mga kasama natin. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Tsaka si Louie. Ayan si Louie. Ayan, good morning, good morning. Ayan, makikita nyo rito. Halos nakasetup na po yung ating mga bakal dito. Yan nakasetup na. Pati yung mga dapat pang ilagay na tubo dyan, nakasetup na rin. Ayun yung ating detrace na mga tubo. Yan po yung mga pipeline ng para sa exhaust. Yun naman yung tubo na yun na DDoS. Yan naman po yung para sa floor drainage nito. So kapag matapos namin to, mas ipapaliwanag ko po ng details kung bakit naglagay kami ng floor drain doon. Mas papaliwanag natin ng gusto. Si Louie. Para saan yan, Louie? Ayan yung yung epoxy, concrete epoxy. Wala pa tayong pinapahid dito na no? Sa gilid. Okay. Papakita din namin yan, papahira natin yan. Lahat, i-repair natin gamit yung concrete epoxy. So dito ang plano, dito kami maghahalo ng semento. Diyan tayo maghahalo nung para dito sa slab, sa buhos.
Dati nagawa namin ng paraan yung nakaraan eh. Bali, inano namin to. Binaklas namin to. Total naman, may shortcut way naman kami dyan. Kasi yung kabilang unit bukas eh. Yan, nakakaikot naman kami. Dyan na lang kami dadaan. John, nagdala pala ako ng mga trapal. Ang sakali. Hindi malaki. Yung putol-putol. Pwede na yun, oh. Makakoberan na natin to. Ayun. Ginagamit kasi ni Jamil yung malaki dun eh. Pwede naman na yung ano rito, putol-putol. Ayan, naano na ni Master Jojo, dinemo niya. Ang problema kasi namin dito, yung embuda na yan, yung gutter na yan, kapag umulan ng malakas, panigurado. Bubutasin yan yung ano namin, yung flooring namin dito. Maaaring ma-wash out niya, malakas yan kapag ano, kaya isi-set up muna namin yan. Nasaan na yung ano niyan? Tubo. Pwede naman tayo gumamit ng iba, ano? Ayun, lipat natin doon. Oo, sa bagay, yun. Lipat muna natin, balik na natin, no? Ayun na. Kasi pa naman siguro ulan yan. Kaya, pero sagwa ng ano, no? Sagwa ng panahon. Maulan, maulan, maaraw, pero yung ulap mababaw. Ayan. Ayan si JP. Yan, JP. Good morning, JP. Tsaka si Louie. Ay, Louie tuloy. Si Bilog. Natatawa na naman si Bilog eh. Pag nag-good morning si JP. Yan. Talaga, pagsigat. So, ito. Bali ang halo pala natin dyan sa ibubuhos natin. Siyempre, 1, 2, 3. Ng isang sementong sako, 2 sako ng buhangin, 3 sako ng graba. 1, 2, 3. Tapos ito, meron pa naman tayong konting graba rito just in case na magkulang tong pina-order natin. Dito nga pala sa ginamit naming steel deck, hindi po kami gagamit ng Sahara. Ito yung sample ng waterproofing. So sa madaling salita, hindi tayo gagamit ng waterproofing. Yan, hindi tayo gagamit dyan. Pero gagamitan natin yung topping na. So kapag natuyo siya, meron pa kaming ipinapahid pa na another na pang flooring, pang topping naman yun. Bali yung mixture ng halo rito, wala siyang Sahara or waterproofing compound yan. Hindi natin lalagyan yung halo. Gawa ng kakalawangin po yan yung steel deck. Alright. Prepare muna. Dito kami dumadaan. Ayun sa likod. Nag-set up na lang kami ng scaffolding rito. Yan, makikita nyo may forma pa rin po yung poste natin. Tapos yan yung sabiga. Ano yan eh? Monolithic siya. Isang minsanang buhos lang. So kasama na siya lahat. So sa mga nagpapagawa ng ganito, huwag nyong ipapasagad yung sa poste. Magtitira kayo kapag naka-slab kayo. Yan, magtitira kayo. So kami dito, ginawa nga namin dito kalahati lang. Tapos monolithic na yan, isang buhos na. Yan, pagtulong-tulungan na to ng tropa. Huwag lang naman sanang umulan para maging maganda yung quality ng natin ng buhos. Yan si Bilog. Prepare na sila. Tapos yung nito, yung mga palitada nito sa likod, yan, lahat yan merong mga yan. Lalagyan ng waterproofing yung halo pagka nagplastering. Marami pang inaayos si Louie sa taas. Kumbaga nakabulkasil na. Ginamitan pa ng concrete epoxy. Yan, para matibay. Nilalagyan niya talaga ng lahat. Kasi binutas natin yung steel deck eh. Tapos kapag natapos yung floor finish niyan, yun, papalo-upan pa namin ng concrete epoxy pa yan. Para mas hindi siya pasukin ng tubig. Ito mga karos, yung tropa, tuloy-tuloy lang yung pagpe-prepare para sa halo. Bago nga po pala namin gawin to, nakaset up na yung plano namin dito, yung transition, kung paano yung magiging transition ng mixture ng mga semento. Yan, nakaplano na siya. Kaya alam naman namin na mahirap gumawa ng mga inner. Kaya nga doon sa mga nagpapagawa, kapag pinipresyohan kayo ng mga manggagawa o ng kontrata, sinasama po yan yung ganyang klaseng transition. Ayan o.
Biruin nyo, anong oras na? Mga mag-aalas 9 na, pero halos wala pa kaming nauumpisahan kasi sa transition pa lang nauubos na yung oras namin. So ganyan po yun, yung pagpe-prepare, hauling, dadalhin doon. Bago po namin na mabuhusan yun, ilang oras pa yung ilang oras pa yung bubunuin namin bago kami makapag-prepare ng halo. Tapos yung sa tubig pa, wala naman tong tubig din sa likod, ganun din, paulit-ulit din po yung gagawin namin transition. Hauling, lalo na kung malaki ang binubuhusan. Buti nga 2x2 lang, bali 4 square meter lang yung binubuhusan dyan. Ayan, semento naman, semento. Yan. Dati yung ginawa naming diskarte sa phase 3, binaklas namin yung bintana, doon kami dumaan, tapos dito kami naghalo. Ang problema dito, may kwarto na, may kwarto, naka-tiles na, kaya hindi na pwede yung ganung transition. Kaya ganito tayo. Ito yung diskarte natin. Yan, buti bukas lang yung isang unit dito. Yung unit naman po na yan, dinadaanan lang namin, pero wala kaming ginagalaw dyan. Hindi rin kami naghahalo ng semento dyan. Dinaanan lang namin. Yan na. Bale ito, siniset up na nung mga kasama natin yung trapal. Yan, mas maigi na maagap tayo kaysa sa saka pa natin ayusin yan kapag umuulan na. Yan na, siniset up na nila. Babalik tayo ng bodega ngayon. Kukuha lang ako ng isang floor drain na yung strainer para po dun sa slab. Alam ko meron na silang on hand nun yung client natin. Bali naka-stock lang yun doon sa isang bodega natin. Eto, maambon na. Talagang alanganin yung trabaho natin ngayon dito sa phase 5. Pero kaya yan. May ano naman tayo, may paghahanda naman tayo na ginagawa. Okay, dito na tayo sa bodega. Ito yung floor drain, Block Series. Yan. Kumuha tayo ng isa, bali tatlo yata yung ganito nila. Yan, 1, 2, 3. Yung dalawa, gagamitin naman po yan sa, sa may balcony. Okay na tayo rito. Tara. Yan, dito na tayo. Iabot lang natin yung floor drain sa kanila. Kuya. Yan, bali ilalagay po yan or ikakabit dito sa slab kapag medyo matigas-tigas na po yung halo para hindi po siya gagalaw pa. Yan na. Ayan, dyan na po sila naghahalo ng simento. Tapos ito muna yung pansamantala na natin na trapal. Pero pagka medyo matutuyo na, tatapingan na lang po namin ng another trapal pa. Yan, marami naman yung dala ko para sigurado. Bili muna tayo ng paborito nating tsinelas, yung ordinary na beach walk. Yan. Size ilalim. Size 11 po te ha, dalawa po. Kahit ibang kulay? Kahit magkaiba, okay lang po. Okay na to. Tara. Tumahan muna tayo saglit dito kay Master Batang. Ayan, dito na pala siya. Ayan pare, kamusta? Shout out, yun no. So, yung update natin sa pinagagawa dun sa phase 2 no pare. Saan ba rito? Yan na pare. Yan, ito. Double pare yan. Ito. O, dinuble ko na lang pare. Wala mabiling single. Tingin mo. Ah. Kasi dinating. May di mas maganda nga to. Double pa kaya. Kapal. Kaya makapal, mas maganda to. Oo. Mas matibay. Talikuran. Talikuran. No, mas matibay. Yan, tapos yung ating para sa corner sliding door. Ayun yung may salamin sa taas. Screen door meron na rito no. Oo, yan nasa likod Ito na yung screen door. Tapos yung mga window, ayun yung window. Eh mga karos, marunong din sila gumawa ng parang sa mga istante. Ayun. Yan pa po na na. Ayun, di ba? Tsaka ito. Oh, para sa ano to eh. Pandisalan to eh, no? Pandisalo pare. Kita mo, marunong din sila. Tsaka ito yung mga sliding window para din sa ating project sa phase 2. Pre, ano ba to? Reflective? Reflective. Yung isa, yung mirror niya,
Parang... Kabila. Kabila. Yung ano, Ayun, oo, ayun, oo. Linis na, linis. Oo. Yes. Shout out, Boom Boom! Ayun o. Ano, nagmerienda ka na, Boom? Boom Boom. Eh, update dito. Hinihintay na lang po na ikakabit na lang po nila to kapag okay na yung ano natin, overall paint. Waiting na lang to, waiting. Headlights din yun. Oh, may blinds. Ah, hindi. Cortina pa. Cortina. Hindi ba bagay, pre? Kasi yung vintage look nga yung Old design. school, Oh, old old school. Hindi, dapat talaga natin bintana doon, yung ditungkod. Ah, old school eh. Para sa kubo. Ang grabe naman pagka old school. Tama. Ayun. Cladding na lang yung ano niya, pare. Hindi salamin. Para matibay. Bumagsak. Ay, pre, nandito na rin ako. Marunong kayo gumawa ng pintuan na frameless. Oh, Yung kasi may nagpapagawa sa akin dun. in out. Out. Yung... Oo. Pwede. Kasi kami gagawa ng kaha, kayo naman gagawa ng pintuan. Pwede kaya pa yun. Frameless. Sige, sige, Makapal sige. yun. Pero yung ginawa kong bahay dun sa Phase 5, yung harapan lang. Yung TV console dun, alam mo, naalala mo. Yun, nagpapagawa ng ganun. Makapal. Kaya yun ha, pre, kaya. Kaya. Sige, sige, sige. Frameless. Oreo! Dito na tayo sa bahay, si Oreo. Yan, halos magaling-galing na rin po si Mrs. at saka si Chanel. Ayan o. Chanel! Galing ka na. Ayan mga karos, meron din ako tsinelas dito sa loob ng bahay. Sinama ko lang sa video kasi dito ko lang siya ginagamit. Kapag sa construction kasi ganito tsinelas mo, maaga siyang maluluma. Yan o. Yung ginagamit ko siya rito. May mga tao kasing hindi ano sa tiles, hindi komportable kapag naka-tiles yung flooring. Parang ako yun. Pag naka-tiles yung flooring, medyo hindi ako komportable apakan. May mga ganun tao talaga. Sa mga kliyente ko, may ganun din eh. Ayan, nabigay ni Ma'am Pet to, pero matagal na yun. Kailan pa ba to, Joy? Nung nagbigay siya ng ano? Tagal na no? Nung package yata yun, no? Sobrang tagal na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Pet. Sa tsinelas yan, dito ko po yung ginagamit. Ayan, magluluto tayo. Pananghalian, tapos babalik agad ako sa site. Ayan, tinolang manok. Lulutuin natin. Tinolang manok. Ayan, nagasa na ni Mama. Tinolang manok. Mga karosa, kakatapos na natin na mananghalian. Ito, shoutout kay Sir John Albern Dalasay from Bukidnon. Yan, ingat po kayo palagi dyan. Also, shoutout na rin kay Ma'am Noemi, kay Sir Don, kay Ma'am Angel from Hamdan, Abu Dhabi, UAE. At saka shoutout na rin sa mga bakwit ng Bulkan Mayon sa may Albay. Ito mga karos, papunta na ulit tayo dito sa Phase 5. Medyo hindi maganda yung panahon, medyo madilim yung kalangitan at saka kumukulob-kulob pa. So check natin kung ano yung magagawa natin ngayon. Tara! Ayan o, dito na tayo. Ayan, narinig din yung kulob. Grabe. So yun yung sitwasyon ng weather natin. Halos patapos naman na tayo. Ayan. Check natin sa taas. Para hindi kami mahirapan, yung tubig. Nabanggit ko kasi kanina, di ba, pwedeng iikot pa. Para hindi kami mahirapan, nagsabit na lang kami ng ano rito, ng hose. Yan yung hose na yan. Sisa may butas naman kaming ginawa dyan, doon na namin pinadaan. Yan na, halos tapos na yung pagbubuhos dito. Yan, double check natin. Yan. Okay, dito na po tayo. Halos tapos na. Yan, flooringan na po nila. Bali, ano pa lang to, yung slab floor pa lang. Tapos magtatapping tayo kasunod dyan. Yung ipantatapping natin, magbibistay na tayo ng buhangin na may Sahara. Ayun yung floor drain, sa dulo. Yan, malapit doon. Kapag medyo matigas-tigas na po to, itong slab roof natin, ang gagawin naman po natin dyan, saka natin ilalagay po yung sa pinaka floor drain. Tapos nalagyan na nga pala ng epoxy nila yung sa gilid. Uy, abot mo ba? Ayan. Sige, teka lang. Video mo yung ano, na-epoxy yan. Tingnan mo yung walis.
Mag-vlog ka rin. Magsalita ka. Ayun. Ayan, nakisuyo na lang tayo kay Louie. So nilagyan niya na ng epoxy yun. Ngayon pagka lalagyan ng topping to, ayusin pa po yun kasi medyo mababa yung part ng area na yun. Isasama yun. Ayan, naglilinis na sila dyan. Mukhang uulan pero sana patuyuin muna tong gawa natin para maganda. Tapos dito bali patutuyuin na lang to. Yung susunod na gagawin dito, mag-aano muna to. Yung magsusukalo. Yan, hollow blocks. Papaikutan ng hollow blocks. Hahatiin na lang namin sa gitna yung hollow blocks para medyo mababa lang. Tapos poploringan ulit. So ngayon hindi mapoploringan to kasi ganyan pa yung sitwasyon, mabasa pa. Hindi pa siya masyadong tuyo. Yan, binubuli na lang ni Master Jojo. Yan, binubuli para maiwasan natin yung mga cracks. So yun, nakita nyo kanina yung nalagyan na ng concrete epoxy doon. So yung klibe papunta rito, tapos papunta doon. Yun ang magiging klibe ng flooring. Kapag nalagyan na ng ano yan, nalagyan na ng hollow block spike. Yan na muna yung update dito. Yan yung graba na tira. Isasako na lang natin para sa ano naman yan, sa kitchen counter slab. Medyo gumaganda naman yung panahon. Kita nyo, umiinit to. Sana matuloy yan. Tapos ngayon, medyo maaga pa naman. Ito, magbabakal sila Master Jojo para sa sa trusses. Kung ano lang yung magagawa hanggang uwian. Tapos ito, sa dating pintuan ng toilet and bathroom, umpisahan na pong lagyan po ng hollow blocks. Ay, hollow blocks na po yan. Diyan na po tayo, gagamit na tayo ng waterproofing dyan yan. Ating sa kahara, waterproofing. May waterproofing. Lagyan mo ng sintado dito. Kaya marami pa tayong hollow blocks dyan. May paggagamitan pa. Yan, kung sakali namang umulan, naka-ready na yung mga trapal namin doon. Yan, may extra na tayo. So ito, ano muna, tiis-tiis muna na maraming tambak dito gawa ng maulan. Hindi pa natin ito mapahakot. Yan, hollow blocks natin. Buhangin. Ito, magkukulang na itong buhangin natin, panigurado. So ano na to, yung mga buhangin na gagamitin dito, puro bistay na. Mga bistay na buhangin na. Alis tayo mga karohos, punta tayo ng tile center. Okay mga karohos, nandito tayo sa tile center ulit dito sa may paradahan. So binalikan natin yung tiles na mga tiningan natin dito noong nakaraang araw. Yun nga lang mga karohos, halos hindi lahat ng tiles ay mabibili ko rito, yung iba sa ibang part ng tile center. Tapos undecided pa si ma'am para dun sa poste. Pero dun sa interior, sa balcony, halos okay na. So nag-usap po kami ni ma'am na pinasahan ko siya ng iba pang tiles na sa ibang tile center natin na nakita para sa poste. Kasi yung nakita ko yata dito, may halo siyang kulay blue. Tatlong kulay lang ang gusto ni ma'am, kundi white, black at saka gray. Yun lang. The rest binili ko na. Binili ko na rito. Check na lang natin kung magiging magkano po lahat yung kakalabasan ng mga binili natin. Tapos dito ko na rin binili yung tile adhesive na ABC. Ayan. Pa-compute na natin kay ate. Bali yung wala nga lang dun sa mga tiles na binili natin dito, yung para sa poste nga, at saka yung sa cladding. Yung sa cladding sa iba napili ni ma'am. So after ko lang dito magbayad, bibili natin dito banda sa may tile center na malapit yun. Ayun lang muna. Bali lahat to para sa interior, dun sa toilet and bathroom, dun sa living area, sa kitchen, sa flooring ng balcony. Ang wala lang yung sa ulitin ko, yung wala lang sa poste at saka sa wall cladding. Yun lang. Okay na tayo rito sa tile center sa may paradahan. Bali yung total nga pala ng pinamili natin ng mga tiles lahat nasa 39,725. Kaso nga lang yung dala kong pera 20 mil lang.
20,000 lang. So, ito yung partial payment natin, 20,000. Bukas babalik ako rito. Baka naka-e-bike na lang. Bali may balance pa ako na babayaran, 19,725 pa. Okay, tara. Dito naman tayo sa SSR GTA na tile center. Yan, magkakalapit lang naman to, binibila natin. Yan, gusto nila ma'am may tile trim yung mga tiles. Ito. Mamili tayo 4. Tapos yung sa footstep and riser naman ng hagdanan papuntang second floor, saka na natin bibilin yung tile trim para doon. Tapos ito yung binili natin. Gusto nila maglagay ng wall cladding accent. Gamit itong 15 by 60 na tiles. Bale ito na yung mga tiles at saka ito yung tile trim. Bale ito sa wall cladding sa harapan ng bahay, pinick up na natin. Kasi onti lang naman eh. Pero yung pinuntahan natin kanina na isang tile center, for delivery lahat yan. Okay, magkano nga ba ang pinamili natin dito at saka magkano yung kabuuang tiles na magagamit natin doon sa bagong project natin sa phase 5? Bali dito 4,375. Tapos yung kanina 39,725. Halos sa almost 45,000 po lahat ng pinamili natin na tiles. Medyo konti na nga lang tong binili natin para doon sa project natin kasi meron na po siyang naka-install na tiles sa second floor. Bali dito nga pala mga karos, meron na tayong biniling tile adhesive dito. Yan, 20 bag lang muna ng tile adhesive na ABC. Kasama na po siya dun sa purchase natin at saka sa i-deliver. Okay, let's go, tara. Pabalik na tayo rito sa phase 5. Yan, maraming salamat kasi ang ganda ng panahon, no? Tama-tama, nag-boost tayo ng slab dun sa may extension area. Tapos ganito pa kaganda yung weather. So hindi naman po pala umalan, no? Nakaka ano lang kaba kanina. Yan, dito muna tayo. Okay, dito na tayo. Magbibigay na rin tayo ng update. So ang ganda ng weather, no? Kahit pa paano matutuyo ng husto yung ating buhos sa may extension. Dito nag-start na po silang mag-training ng ating roofing. Ayan na. Nagamit pa namin yung mga bakal bilang handamyo. Ayan, nakapakan nila. Yan yung pinapaliwanag namin na nakaraan kung bakit namin binaklas yung medya agwa dyan. Ganyan yung mangyayari. Yung finish. Ayan o. Kasi yung framing natin tatamaan. Gamit pa rin natin si Makita laser. Napakaganda at napakasulit gamitin. Hindi sayang ang pera niya rito kapag bumili kayo. Ganda ng laser. Tapos dito, ipapantay na namin yung landing niya. Ayan, nakablock na rin po ng CHB to. Ayan, okay na okay yung ating slab natin, yung buhos natin ngayon. Bali, bago mag-uwian, bubulihin pa po to isang bully pa. Hahabulin pa ng bully. Tapos sa kinabukasan, pwede na po yung asintadahan yan. Yung paikot. Ayan mga karos, may pamerienda nga po pala sila ma'am dito. Ayan, maraming salamat po. Ayan, dito sa phase 5. Ayan, bumili tayo ng isang pansit canton na isang bilao. Tapos after natin kumain dito, tira ko yung dalawa na kasama natin dun sa phase 2. Bale, ito muna yung mga naganap ngayong araw ng Huwebes. Nandito sa phase 5. Ayan lang. Bukas, ano na to? Marami nang magagawa dito. Ibababa ko nga lang pala yung mga tiles na binili ko kanina. Sarap ka. Makakaabot naman sa kanila yan. Ayan, pansit natin. Ayan, merienda po muna tayo. Ayan, thank you ulit kila ma'am. May-ari nitong bahay. Happy birthday. Birthday nga ba? Ayan, kain na, kain. Shoutout mo dito. Shoutout mo dito ba? Nahihiya magsalita si JP. Isipin mo muna kasi. Okay, takpan mo. Dito naman tayo magbibigay ng update. Ayan si Kuya Dindo, magandang hapon. Nakahubad. Ayan na. Yan, kain mo na. Ayan yung pansit. Kain na, kain. Bali ito na, hinabol na ni Jamil yung kulay nito.
Kagaya dun sa ginawa nating varnish paint sa mga pintuan ng kitchen. Ayan, start na sila uli rito. Ayan, sa mga ilalim. Ayan, ayos. Yan, merienda mo na kayo dyan. Sige. Bale, yan lang mga karos yung mga nagganap din dito. Ngayong araw din po ng Webes. Inuunti-unti yung mga pintuan ng cabinet. Tapos yung pinakakahan ng cabinet, mga kitchen. Yan na. Bali, okay na tayo rito sa phase 2. Ayan mga karos, maraming salamat po uli sa pagsama ngayong araw po ng Webes. So kita-kita uli sa susunod na mga video na paparating pa. Yan, God bless po sa ating lahat. Tsaka syempre, ingat po palagi. Paalam po muna.